Good afternoon mga friend. Punta tayo ngayon sa meeting ng Manila Water dito sa Block 39 and 40. Makikinig tayo kung ano ang sasabihin ng Manila Water. Tara. May mga tao ng mga friend. Wait for me. Ito mga friend, inaayos na yung kalsada ng 39. Kasi ito mga friend yung nasunugan. Kailangan kita. Ito yung mga nasunog. Nakalutang pala isang host. Maganda na ng mga bahay nila. Dalawang connector. May mga tag 7 floor, 6 floor, 5 floors. Ayan si Kagawad Melchor Salvador at saka si Kapitan Carlito Cernal. Kasama kayo ang kanto sa talipapa, kasama sila. Kaya ng mga friend, ang gala ang katas ng mga bahay. Okay, gagawin natin ang usog natin ng upuan dito ha, pupunta rito ha, para mas malapit-lapit tayo ng konti ha. Ayan, magsisimula na ang mga Ayan, kagaya dun sa kanila o ayan. Ayan. O, diba? Mayroon ko pala dito. Oo, at least malapit-lapit kayo. Ang marunong dyan. Diyan pwede lagyan natin ang upuan dyan, o. Kalat natin ang upuan doon, o. Sino-sino nyo ka ng tubig? Wala na naman naniningil yun. Ikaw na makagawad. Wala naman naniningil. O dapat ang water na yun, doon yung maniningil ng buwanan o lingguhan. Dapat yearly na lang. Taonan ni Nanay Linda. Marami pang upuan dito, oh. Baka gusto nyo umupo, marami. Roger, baka kailangan ng upuan dyan. Marami pa tayong upuan dito. Dito ang daming upuan, no? Mayroon dyan. Ayun, may pagparating pa, oh. Ayan na yata, siya na yata yung
Ayan, yan parating na yun. Oh, parang siya na yata. Ayan. Oo, kaya muli namin tinatawagan, Block 39, Block 40. Ayan na. Ayan, dumarating ng ating mayor, Mayor Ben. So mga kagawad natin, baka pwede na tayo dito. Yan, mga taga Manila Water, baka pwede naman kayong maanayahan dito sa harapan. Oo, ayan. Mga bata, huwag ka na kayo dyan. Something. Ayan na mga friend, ayan na ang ating mayor. Yan ang gitna Mayor gagamitin, no? Ben Abalos ng Mga Manila. kaibigan, tanaw ko na po at kasama kabili na natin ang ating ama na lungsod ng Mandaluyong. Palapakan natin, Mayor Ben S. Avalos Sr. Kasama si Kapitan Carlito Sernal. Ayan na si Mayor Ben. Mayor, magandang hapon yung sa inyo. Ayan na, magsimulan kay Bet Gonzales. Be ready ha, Elizabeth Gonzales ha. Magdasal ka, Bet Gonzales. Magandang dasal ha. Di po ni si Rhea Bawi, pag-release niya. Ayan, nandito na si Mayor Ben, kaya maaari na tayo siguro mag-umpisa. Upo na tayo. Upo na tayo mga kaibigan. Upo na tayo. Ayan. Okay kayo? Okay na kayo? Oo, di ba? Nandito si Mayor Ben, nandito ang ating kapitan, Carlito Sernal, at ang mga barangay officials. Kasama natin, of course, yung Manila Water, kasama na natin. Kaya alam ko, marami kayong katanungan na talagang sasagutin kayo ng Manila Water. Okay? So bago tayo dumako dyan mga kaibigan, so baka pwede namin anyayahan ang lahat na tumayo para sa ating pambunga na panalangin, pumunahan ni Elizabeth Gonzales. Sa inyong lahat, good afternoon po sa ating mahal na Mayor, Ben Abalos, sa mga taga Manila Water po, mga kagawad po, at saka kung sino pa hindi ko lang pangulit, pasensya na po kayo. Let us pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na para pag-usapan ang tungkol sa patubig. Dumating po ang ating mahal na Mayor, taga Manila Water, mahal na Mayor Ben Abalos, Manila Water, si Kapitan Carlito Sernal, at iba pang mga panauhin. Lord, nagpapasalamat kami itong February 2, 2023 na binigyan mo kami ng magandang panahon upang mapag-usapan ang tungkol sa problema namin sa tubig. Ito lang po, Lord, we pray in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Magaling po lang si Beth Gonzales magdasal. Ngayon, magaling po lang si Beth. Oo, di ba? Beth, thank you very much, Beth. Pwede tayo po mga kaibigan. Ayan. So muli, acknowledge ko lang ang ating mga bisita ngayon ha. Di ba, of course. Palapakan natin, kasama natin ang Manila Water. Palapakan naman ang Manila Water dyan. Of course, ang ating Kapitan Carlito Sernal. At ang ating po mga barangay officials. Palapakan natin sila. Ayan. At of course, ang ating kamarang lungsod ng Mandaluyong, Mayor Ben Abalos Sr. Palapakan natin si Mayor Ben. Ayan. Uy, nakikita si Mayor. Pero yan, bago ho lahat mga kaibigan, alam ko marami sa inyo na mag-iisip talaga. Kaya ngayon pa lamang ay mag-isip na kayo ng inyong katanungan dahil nandito at kasama natin ang Manila Water. But bago yan mga kaibigan, ngayon wala pa nalaman pala. Mayroon palang tender, Water Tender Association. Ngayon ko lang nalaman. Oo, ngayon ko lang nalaman. Pero bago yan sila mga kaibigan, tawagin muna natin of course ang ating ama ng barangay additionals. Palapakan natin, Kapitan Carlito Sernal.
Maraming salamat, Kuya Buddy, sa pagpapakilala. Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang masigabong palakpakan na may kasamang sigawan. Talagang malakas ang puwersa ng Block 39 and 40. Nasaan yung mga taga-Block 19B? Ayun. Block 39. Dami. Block 40. Ayun, hinati parang parang island sa ating lahat, ang ating po mga Ayan, mga taga-Manila friends, Water, si andyan si Ma'am Kapitan Badet, Carlito at si Ma'am Edna, at saka yung bago natin, Andyan yung Ali. mga taga Manila Honey, Water. honey, masarap, at saka si, matamis. Mayor Bing Ang ating Cabanes. pong mga kagawad, Nandito kasama tayo ko si ngayon Kagawad para JR, pag-usapan Kagawad para sa Dennis, problema sa Kagawad Angie, Kagawad Aileen, Kagawad Melchor, ang ating SK Chairman, Ana Marichu, at ang ating pong maraming secretary, si Ms. Jessa Mignata, na dito siya naninirahan. Palapan nyo naman yung secretary. Diba? At sa lahat ng residente po, sa ating pong pinakamamahal, no, na mayor ng Luzon ng Mandaluyong, talaga naman. Mula nung naging mayor siya, at talaga nagsunod-sunod na si Secretary Bernardo ni Mayor, si Mayor Menche, at ngayon nagbabalik ang patuloy na pagsulong at pagunlad ng Luzon ng Mandaluyong sa kanya po nagsimula. Mga kaibigan, isang masigabong palakpakan na may kasamang sigawan, Mayor Ben Avalos! Sa inyo pong mga residente ng 39 and 40, 19B, nagkakataon kayo bilang nagkaroon ng patawag ko dito tungkol sa pag-ibig natin. Kaya alam ko naman na ang gaganda na ng bahay niyo para na kayo mga subdivision at tataas na. At for information sir, meron daw dito sa may ground floor pa, may parang underground. Bawal mag-live. Hindi, At nakakatuwa yung pagunlad ng inyo pong mga pamumuhay. At alam niyo ho, ang kwento po ng ating welfare bill compound, yung mga panahon na yun, talaga naman, sabi nga ni Mayor Ben, nakasarado ho ito dati, wala po nakatira. At hindi ka rin pwede maki-access going to City Hall, papunta 9, dahil may mga bahay-bahay po doon. At ginawa ng ating Mayor, nilipat yung, nagkaroon ng kalsada, yung Martinez. Doon nagsimula ng pagkakaroon ng liwanag ng ating barangay sa Additionalist dahil dyan sa Martinez. Si Mayor po ang dahilan, si Mayor Ben po ang dahilan kung bakit at nagsimula na umunlad ang ating pong barangay. Noong mga panahon na yon, talaga namang hirap tayo sa tubig, tama ho? Hirap tayo sa kuryente. Meron pa diyang kuryente, magkakakuryente ka lang paggabi. Alam niyo mo yun. Paggabi, may kuryente ka, pag-araw, wala kang kuryente. Ano ibig sabihin? Noong mga panahon na yun, syempre hindi na ngayon kasi may mga wine na kayo, may kontador na kayo eh. At pagka gusto mong maligo, gusto mong magsaing, kinakailangan mag-bomba ng poso. Yan, naranasan ko po yan. Noong nag-aaral pa po ako, piso, isang timba para lang may pampaligo ako. Pero dumating yung punto na nagkaroon naman yung parang hose naman gabi-gabi. Parang kailangan mo mag-abang na madaling araw para lang mabigyan ng hose yung drum mo, yung planggana mo, yung lahat na pwede mo paglagyan. So tapos hanggang sa nadatnan ko na din doon na nagkaroon na po ng programa ang Manila Water ng itong programa ng patubig na nagkaroon po ng water tender na tinatawag. So mamaya po, i-explain po ni Kagawad Dennis bilang siya po naging Pangulo Sali talaga ako. Water Tender Association at magtanong na rin kayo mamaya, andito ating Manila Water para sa iba pong mga katanungan niyo pa po. So, nandito po ang ating po paalmalang lungsod sa pamamagitan po ni Mayor Ben at ng Manila Water para po tayo ay gabayan, no, sa ating pong mga katanungan. So sa inyo lahat muli, maraming Ito ang salamat aking po. magandang hapon po sa katabi, inyo si Melissa. Ayan, Diyos ko, ang ganda ng balita ni Kap sa inyo. Eto, mas magandang balita nito. Kasi siya na po ang naging Pangulo ng water tender natin dito. Water Tender Association. Ang vice yata si Kagawad Ason. Ayan, di ba? Ayan, may asosasyon na po ng water tender. Hindi ako nakasalo. Okay. So tawagin na natin of course ang ating Pangulo ng Water Tender natin Association. Walang iba para bigyan tayo ng overview. Ano bang nangyari dito sa ating lugar? Mga kaibigan, walang iba palakpakan natin Kagawad Dennis Buen.
isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At magandang hapon po, Mayor, at ang Manila Water, at po ng officials ng Manila Water na nandito. At sa ating puting kapitan na nandito para iano yung mga agam-agam, mga problema natin sa Manila Water. Yung mga kasamahan ko sa sa Patubig Water Association na nandito ngayon, lahat po ng opisyalis, magandang hapon. May kukwento ko lang yung nag-umpisa yung patubig dito sa sa Welberville. Hindi siguro lagit sa inyong kaalaman na unang panahon ay napakahirap ng tubig dito sa atin. Na kung ang tubig natin noon dumadating ay gabi. Para ang karamihan, pag dumating ang tubig ng gabi, minsan malabo pa. At nung talagang mahina na yung tubig dito sa atin, mayroong pumasok dito sa atin na namuhunan. Alam siguro, karamihan siguro sa inyo, alam nyo siguro yung InPart. Sinong nakapagano ng InPart noong unang panahon ng kainan ng tubig dito? Yung malaking tangki dito sa Correctional. Sinihiya. Na ang tubig natin po noon ay, ang per cubic natin noon ay 60. Kami mga water tender, binibigay sa amin noon 45. Kaya naniningil kami noon 60. Kaya nung kalaunan na, bukod na sa kami yung water tender, nagsasakripisyo kami, pati yung losses ay balikat na sa aming mga water tender. Tapos, ang masama pa, kami mga water tender ay nagbabayad sa InPart. Pag yung InPart ay hindi napagbayad sa Manila Water, pag naputulan kami mga water tender, kami yung kawawa, nakapagbayad kami sa InPart, pero yung InPart hindi nagbayad yung sa Manila Water. Yung Manila Water, puputulan niya yung InPart. Kami lagi yung nasisisi ng tao na samantalang kami nagbabayad naman. Kaya nagkataon yung panahon na yon, may mga problema, takbo sa munisipyo. Kaya inano naman na natin ng ating butihing Mayor Binar Abalos yung panahon na yon dahil laging problema noon, tubig. Nakakapagbayad yung mga yan, pero yung InPart hindi nagbabayad, putol. Kaya naalala ko pa nung congressman si Mayor Binar Abalos, tapos nag-mayor si Congressman Boyet, nandyan pumasok yung PTSB, yung patubig para sa barangay. Na yung panahon na yon na 60 yung InPart, nung napano na yung patubig para sa barangay, nabuo yung Blue Line, yung naunang grupo dito sa Block 38, sa grupo nila Ate Pili Giliarte. Tapos sumunod yung Mabuhay, na yung Mabuhay naman nagiging problema noon. Marami ring water tender na hindi rin nakakapagbayad, kaya napuputulan. Kaya sumunod nung yung sumunod sa Mabuhay, lumabas na yung samahan ng Mulawin, Dakila. Pero lahat ng yun ay grupo na ng patubig para sa barangay. Kaya yung 60 pesos ng InPart, nung pumasok yung taripa ng tubig, dahil ang laging nasisisi pag nagtataas ng tubig, kami mga water tender. At alam po naman natin siguro nung 2010, October 2010, may muwa yung barangay noon at ang munisipyo, water tender. Ang presyo noon natin noon, 2010, 32 pesos na tayo noon, yun na napagkasunod. 2010 hanggang sa ngayon, 32 pa rin ang singil ng water tender, hindi pa rin po nagtataas. Pero sa pagkakataon ngayon, at siguro inano ng Manila Water at ang ng regulatory board po naman, wala rin kaming magagawa mga water tender, kundi rin sasabay rin kami sa Manila Water kung ano yung itataas nila, yung rin lang naman ang itataas namin. Kaya humihingi po kami ng tulong sa ating mayor at sa ating barangay na ganito, tumawag ng pagpupulong na ganito para masabahan kami mga water tender na magpaliwanag sa inyo. At muli po, magandang hapon at maraming salamat po.
maraming salamat, Press Kagawa Dennis Buen. Ito na mga kaibigan, at alam ko inaantay natin at alam ko naman na talagang gusto niyo marinig ang kanyang boses. At mapapaswerte natin sa hapong ito dahil kasama at kapili natin ang ating ama ng lungsod ng Mandaluyong. Para sa kanyang pagbalik-sali sa hapong ito, panapakan natin po sa ating ama ng lungsod ng Mandaluyong, Mayor Ben S. Abalos Sr. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yung isang araw, nagulat ako, lahat ng mga water tenders nagpunta sa opisina. Mabuti na lamang, nanonood din ng Manila Water. Sabi ko, bakit? Kasi daw magtataas sila ng singil sa akin. Sabi ko, bakit tayo magtataas? Ano no? Kaya nga sinama kong Manila Water dito para ipaliwanag sa inyo. Number one, kukuha ko sila ng another source of water. Nakita niyo yung kabila ho, ginagamit ang Laguna Lake. Kailangan nila ang puhunan dito. Pangalawa ho, magmaraming silang papalitan mga pipe o dadagdag ho sila. Kaya nga ang sabi nila, pasensya na, kasi sa ngayon, kayo, meron kayong socialized price ng inyong tubig. Ang totoo niyan, ang tubig dito sa labas sa loob, mas mura kasi sa tubig sa amin sa labas. Hindi kayo maniniwala dyan. Ako nagulat ako eh. Bakit mas mahalan siya yun sa amin kasi sa loob? Kasi yun palang nilakat ni Benhar at saka ni Boyet ng araw. Yung socialized price ng tubig dito sa loob. Kaya kung mas mababa kayo, tumaas mo lamang dahil nga po nagkaroon tayo ng water tender kasi hula ng mga siwa. Sabi ko sa Manila Water, bakit kailangan pang water tender? Baka pwede naman i-direct sa inyo, hindi mo ba? Oo, tama. Tuwang-tuwa yung mga tao. Kapag ng bahay ninyo, hindi mo ba? Sino yung babayad ng buwis? Wala. Ang gaganda, 7 stories, 5 stories, 6 stories. Eh sa labas, ultimo, barong-barong, may buwis na pinapayaran. Kayo wala. Bakit? Hindi kayo masingil ng gobyerno. Kasi wala kayong titulo. Yun din ho ang problema ng Manila Water. Sabi ko, bakit hindi natin i-diretso ang connection sa inyo? Sir, hindi kami pwedeng magkabit. Wala ho kasi silang titulo. Yun ang problema natin. Kaya nakaupungan dito, para ipaliwanag ito sa inyo. Alam ko, masasaktan tayo. Kung masasaktan kayo, mas hindi ito masasaktan sa labas. Mataas na ang binabayad namin, tataas pa rin ho. Dahil sa hindi rin ba natin masisisi Manila Water, naghahanap po sila. Otherwise, sir, kung summer na ito, mawawala tayo tubig. Kaya kayo pumangho, meron na po silang ginagawa para hindi mo tayo magkaroon ng water crisis this coming summer. Kaya ako punta rito para po ipaliwanag sa inyo ang mga water tender. Kami na naman nagpapagalitan, kami na naman bumurahin dito. Ako, okay, ako magpapaliwanag para sa inyo. Kaya nga po, totoo yan eh. 3:30 na ako uwi kanina umaga. Dali ako ng Pangasinan. Nakatulog ako alas 4. Kumililig yung alarm ko ng alas 5. Kasi yung kada Webes, nag-gold ako. Manda, si Bernhard naman tumatawag. Diba nga, balitaan niya, galing mo siya sa Manila Hotel, sinamahan ko siya. Wala pa akong tulog kung wala kagabi. Oh, uy, ito na po yung maganda kong apo. Si Consihal Charissa Maniswardas. Ito po ang ating masunura. Hindi ko natatawagan ng Manila Water para pwede ko ba ipaliwanag ng ninyo? The increase in price? Opo. Oh. Hindi na raw ako, nabanggit ko na parang yung dahilan eh. Oh. Ngayon, baka meron ba yung gusto itanong? Ang tanong po kayo. Linawin po natin. Kaya ang tanong eh, bakit ba idadagdag? Ano? Oo. Bakit po idadagdag? 8 pesos po per
per cubic meter. Ang laki yun. 8 pesos. Sana yung 30, binabayaran mo. 32, 40, 40, 50 na. Kasi ano eh, 30 to 50 yung singil nila eh. 30 to 50 plus 8. Day 40, 40, 40. Oo nga. May water tension ba? May water 32 kayo kami 50 sa Mayroon pa yung pa sila increase. namamahalan. Oo. Di mga baga mga siguro mga 45 na yung kami singil sila nila. mabagyan ng 58. Oo, malaki. Kayo magiging 40. Isang kilo. Isang kilong bigas. Hindi naman kasi ano yung Pupunta dito para mawala yung tama yung pagbilang ng tubig. sisisihan. Magagalit tayo sa water tender. Kasi wala lang ay gumagawa ng paraan para kahit na po paano ay maging maluwag ang pag-distribute ng tubig dito sa atin. Totoo yan. Ako man ho, tataka ako ng araw. Bakit ka mo water tender pa? Ba't di ka kayo diretso sa tao? Kaya problema, wala kang titulo. Mayor Ben, meron po sa itatanong. Oo. Mayor, di ba po, sabi niyo po, kaya hindi kami makapag-direkta sa Nawasa. Wala po kaming titulo. Eh, paano po, Mayor, kung habang po kami walang titulo, di nakikikabit na lang po kami sa mga di papatubig. Eh, kasi gusto rin namin, Mayor, makatupid ng pagbayad. Totoo yan. Pagkapin natin ang katotohanan. We are just intruders here. Squatter tayo lahat. Ayoko na niya, ayoko ipabata sa inyo yan. Pero hirap kasi sa atin, ayaw natin tumanggap ng katotohanan eh. Na tayong lahat dito, walang karapatan. Pinayagan lang tayo ng gobyerno. It's only by tolerance na pinayagan tayo. Nung una, hindi ba, hirap na hirap ako. Nung binuksan ko yung gate natin na yan. Nung araw, parang kayong daga eh. Walang kalsada dito sa loob. Nilipat ka doon sa kabilang daan. Magdadaan ka sa ilalim ng banggarahan, tumutuloy yung dadaanan mo. Nagawa natin ang kalsada. Nung araw, wala yung Martinez Road. Nakabakod dito. Para ka makapasok sa loob ng welfare bit, susunod ka ng bakod. Hindi ba? Kaya yung pinagdalaman ko, ang mga tao namin sa loob ng welfare bit, pinayagan ninyong pumasok. O, ito daw magtatanong. I want the state to be humane. Pinayagan ninyo sa pag ibang tao naman. Baka paulit-ulit ka na tanong. Hanggang walang patayong solusyon. Kahit sa water tender, ano ba yung sasamahan? Pagkakatira dito. Anong qualification para magkaroon ng... Paulit-ulit sinasabi. Nung una kasi, ganito yan. Nung una, ang groupings, sinasabi, Lalo na alam ko, magmula sa impact, ano nga po dito, ginawa yan. Kaya bumayag ang Manila Water sa groupings. Hindi kasi payag yung Manila Water na yung welfare bit, kaya ginawang groupings. Diba, ikaw? Andyan yan si Kagawad Melchor Salvador. pero ano sinabi ko sa Kukuha ka kanila? ng tao. Kahit anong kanilang plano na yan. Kung isang kaluluwa sa welfare bit ay alis, hindi kami mapayag yan. Nakakabuo ka pa ba? Kamukha ng pwede kausap ko si Secretary Acusar. from water Ano tender masabi sa akin, Secretary Acusar? Yung mga bahay ni bibigyan ng halaga kung sakaling ito ay ating gigibain at ililipat din kayo sa mga high-rise condominium. Ang plano nga nila kung sakaling lumato nito, ang ganda ng pinakita sa atin. Oh, Manila Water ng Pinas, Yung diba? gitna, Right pa sa water tender may binigyan. mga Kahit hindi na sasama. lahat Hindi nga sa water tender punta ka sa Porto de Pasio. grupo na Pero lahat po tayo, nakapaligid, may mga bahay. Kung anong taas na kanila, if they are 45, 50 stories, ganoon din ang taas ng ating building. At sabi ko nga ho, ayoko ng isang kwarto ay isang bedroom lang. At least minimum of 2 bedrooms bawat isa. Para maging, kahit para maging makatao naman. Kapag ka isang bahay, isang kwarto, yan ay sisimula ang tinatawag ko natin mga incestuous relations. Siguro napapalitaan nyo na rin yan ang plano ng ating pamahalaan dito. pupunin ni Ibe. Pero kung hindi naman si Bernard tumatayo, Hindi pa tayo. para matutayo, ang taray si Bernard, malapitan natin si Bernard. Wala akong aalis sa inyo. Hanggang ang aburo sa inyo dito, hanggang ninyo. Hindi na ako nakalawa. Kano pa itong video?
Para kayo hindi kayo magbibigyan ng titulo, hindi akin ito eh. Pero hindi ko kayo maanis eh. Dapat guarantee. Yung araw, hindi ba issue sa akin? Kabalos, alalayasin tayo. Kasi kasi anin ko ng tao. Anin siya. Oo. Ang issue sa akin, kung kabalos, pakalsin ko. Parang sa akin, meron ba isang taga-welfare bill na naalis dito? Bangko, nadagdagan tayo na nadagdagan eh. Hindi ho ba? Oh. Okay na po. O baka meron ko yung barbecue dyan. Magpapakain ka naman kahit na banana cue. Wala na po kayo tatanong. Oo. Okay, ulitin ko. Yes. Bago siya magsalita, ulitin ko po. Ang ating po City College, bubuksan na sa August per semester. Kasi ang kasunod natin po. Maganda po ang mga offer dito natin. Nursing, medtech, at saka EP. Importante at saka yung kung ano po ano kung sa technology. Sa mga technology po, mga IT. Kasi yung gusto mong kurso, habang nag-aaral ka, sigurado na nakita ang trabaho mo. Ayoko nang pag-graduate ko, wala kang papasukan eh. Ito mga kurso na open natin dito, hindi pa man, meron ka ng halos nag-aantay na trabaho. Ngayon, pangalawa po, ang ating pong hospital ay kumpleto na po ang mga equipments. Meron na rin tayong bibiling MRI. Yan na lang kulang natin. Yung pong pinangako sa atin ni Senator Tulfo na hinihin ko, ako'y nagiging tagahingi eh. Nag-ispapalim, nakahingi ako ng 50,000, magdadagdag na lang mo tayo ng konti rito. Ang inyo pong hospital, para na pong St. Luke's, kumpleto na po lahat ng equipment natin. Ayoko na ang isang pasyente lalabas ng ating hospital dahil sa wala tayong mga espesyalistang doktor sa ganitong sakit. Pagpunta po kayo dito, lahat ito magmula sa pulmonary hanggang sa mata. Kompleto na po ang ating mga doktor. Isa na lang po ang ating kulang, ang ating pong MRI na hindi mo pa na pwedeng ilagay na agad kung wala kang building. Salamat po kay Congressman J.C. Abalos ng 4 Piece. Yun ang tabi ng ating hospital, gigibay yung building doon, papagawa po yung building, doon mo magkakaroon ng ating MRI tulay doon sa ating hospital. Yan po ang dalawa na bumubuksan doon natin. Ano po? Magandang hapon po ngayon. Sa inyo po Manila Water, sa Chinese. Ang tanong ko lang po, unang-una po pala, magpapasalamat po ako sa inyo dahil nasunugan kami sa tabi namin. Pinaganda niyo yung interview, nandito po kayo. Ang tanong ko lang po, ganito, hindi po namin kina-question yung pagtaas ng Manila Water dahil natural naman po kung kinakailangan. Ang sa amin lang po, tulungan niyo po kami haplusin ang puso ng water tender na wag naman sila masyadong isagad yung taas din. Kasi nahihirapan kami. Kami nahihirapan, lalo na po ako, nagtitinda lang ako sa bangketa. Paano ko po sasabayan yun? Masyado pong mabigat. Kung tutusin, kumita naman din sila kahit paano. Natural lang din po yun. Pero wag naman po masyadong mataas. Kasi naka-socialized pricing po kami. O pwede lang. Ngayon eh, 8 pesos, ano? Opo. Gagawin doon nilang 7 piso at 9 na sentimo. Sentimo lang. Kasi pa ganito. Kasi ganito yan, ano? Hindi sila pwede magtaas ng presyo nang walang approval sa itaas. Apo. Nagtaano yan sa itaas. Apo. Pinag-aralan na rin mo yan. Hindi po namin na-organ ka ng question yung pagtaas ng Manila Hindi ho. Water. Ito Kasi ho, po, inaprobaho ng ating regulatory board. okay lang nga. Pero ibig ko sabihin, baka po pwede sa water tender, huwag na naman nila kami isagad. Yung tataas po ang, hindi, ibig ko sabihin na yun, halimbawa po, nagtaas po ang Manila Water.
naka-socialized pricing po kami. Ang bigay po ng Manila Water na socialized pricing, ito po yung murang patubig para po sa mahihirap. Pero ayaw po nila sabihin kung magkano. Wala naman pong problema doon. Wala rin pong problema kung kumita sila sa amin. Ang sa amin lang po, huwag din po nila masyadong isabay sa taas. Dapat sabihin nila kung magkano. Hindi kasi sila lang mag-uusap ng water tender at sa Manila Water eh. Kasi para sila... Nahihirapan po talaga kami Mayor Ben din sa hahatak ang Manila Water. Kasi natural naman may sinaswerduhan silang degree holder, may collector sila, meron silang engineer. Eh ang water tender po nag-iisa lang. Baka naman po pwedeng haplusin niyo yung puso ng water tender na huwag nila kami masyadong isagad. Ako, Ang ibig ko sabihin itataas ng Manila Water, sila na ang magbayan ang water tender. ay hindi po Mayor. Kasi ang itinataas ng ating Manila Water, yun din na itataas ng water tender. Hindi sila magdadagdag ng isang tubig. Kasi ang singil na nga is 32 to 50. Tapos pag nagdaas sila ng 80, 40 to 50. Kung sinasabi mo na water tender, na huwag naman taasan, eh paano yung 80% tataas ng Manila Water? Mayor Ben, ang ganito po kasi yan. Ang bigay po ng Manila Water sa water tender, ibang presyo po. Tama. Ang water tender naman po, nagpapatong. Tama. Ang hiningi ko lang po, at para na rin po sa mga samahang nakararaming naghihirap, huwag naman po masyadong patungan. Total naman po siguro sa 12 pesos nakikitain nila, hindi na po masama bawat kubiko. Bakit hindi ko alam ang kinikita? Tinanong ko rin yan. Kasi ito lang, kaya hindi pare-pareho ang charges sa atin. Meron ibang lugar na ganitong halaga, yung ibang lugar ganitong halaga. Dahil sa leakage, marami, depende sa consumer. Kasi meron silang meter. Lahat ng content tender. Pag nagpakabit ka nga, sa'yo pa lahat ang metro at saka mga tubo. Ako, dalawa yung yung kasi maraming mga leakage. linya ko. Mayroon ako kay Milchor, mayroon ako kay Pabula. Nung nag-ano ako, dalawa kasi yung linya ko. Kaya mayroon Mayor Ben, isa pa po. Aske, sagutin ko muna po yung tanong mo, ma'am. Sandali na, ma'am. Sasagutin ko muna yung tanong nyo. Ma'am, siguro alam mo naman, naging water tender ka ng matagal. Ba't nawala yung linya mo? Dahil ang problema natin sa Manila at sa natin, alam mo naman na may taripat mo tayo. Dati kang water tender, ang linya mo nasaan ngayon? Dahil sa yung sa management natin, kung hindi matindihan yung sa management po natin, mapuputulan po tayo talaga. At yung sa Pinayan, yung sinasabi mo yan, pinag-usapan na natin sa barangayan. Nandyan si Kapitan at nandyan yung mga kasama natin. Hindi mo ba naintindihan yung paliwanag sa inyo na ang taripa po natin ng tubig ay hindi naman steady bawat isa kasi yung sa water consume nga, pag tumataas yung taripa mo, ay tumataas yung consume mo, tumataas yung taripa mo. Doon po natin yung inaano. Kaya sana ma'am, yung napag-usapan natin sa barangay at may paliwanag naman sa iyo na gusto doon, at isipin mo na lang, at dati kang water tender, kaya alam mo po yan. Mayor Ben, masagot ko lang po siya. Kagawad Dennis, yung sinasabi niyo po, opo, totoo po, iba-iba ang taripa. Kasi iba-iba ang miyembro natin. Pero ang katotohanan, ang mother meter na sinasabi niyo, pinag-ambag-ambagan ng mga tao. Ang host na ipinasok, wait lang po, ang host na ipinasok, pinag-ambag-ambagan. Hindi ko po tinatanongin sa inyo. Yung sa amin lang po dito. Hindi ko po nila lahat, Mayor Ben. Ang sa amin po dito, mother meter sa labas, pinag-ambag-ambagan ng tao, ang host na kayo, nagbabayad hindi ko sagot ng Manila Water yun.
Yung Kami po ng mamamayan ng Block 3940, binabayaran namin nagkambak-ambakan. pag magpakabit. Ngayon po, ang sa panahon ng Tapos Engineer meron ka pa Pili, registration sa kanila na bumuo 1 ng samahan para sa mababang patuloy. binayaran. Ang rent ko po noon ay 12 pesos. Ngayon, naging natatanda po ako, sinabi nila 20. Pagdating po ng Christmas, ibinabahagi ko po sa mga customer ko, yung natitirang pera, binibili ko po ng grocery. Ganyan po yung nangyari noon. Ngayon po, na iba na naman, iba ang taripa. Siyempre po, iba-iba taripa, iba-iba ang patong. Hindi ko na po masisiti yun. Kasi gusto nilang pumunta. Ang hinihiling ko lang po ngayon, huwag naman po masyadong taasan. Yung tumaas man po ang Manila Water, yung itinaas na po nila, meron na po sila noon. Hindi, malaki tubo nila eh. Meron na po sila noon. Hindi mo sa isang kubiko. Yan po yung totoo. Kagawad Ben. Yung pinag-uusapan po natin sa barangay, issue po namin ng Linda Pabula. Irrelevant po yun. Ang pinag-uusapan po natin para po sa nakakarami. Kasi nahihirapan kami sa ipapatong na 8 pesos. Ang 8 pesos po na binibigay ng Manila Water, hindi namin pina-question. Kasi matagal na po tayo naka-socialized pricing. Matagal na po na panahon. Matagal na panahon na po rin tayo nagkinabang. Yung tubig ni Yun Pabula po kayo. yung totoo. Kaya po ako nandito para sabihin ko yung nasa loob ko. Tama yun. Ngayon po kung magagalit kayo sa sasabihin ko, wala na rin po akong magagawa. Ang hinihiling ko lang po kay Mayor Ben, babaan ng water tender, huwag naman po isagad. Payag naman kami kumita sila eh. Wala kaming question doon, Mayor Ben. Nakausapin natin ang mga water tender. Ganyan ang gagawin natin. Gagawin natin, kung sinisingil na Manila Water sa kanila, at kung naman sinisingil sa mga pertindikin. Di ba? Magkano socialized housing? May socialized price. Kung halimbawa natin 12, magkano pinapatong nila sa inyo? Malaki. Malaki. Yan lamang naman eh. Ngayon, kung sa mga leakage, siyempre kasama yan sa babayaran natin. Kaya halos lahat, kung baka nila makumin tayong leakage, i-report agad natin. Tama ba yun? Sa President. Ito ko yun, yung sinasabi niya, yung tama, yung sa tulong po ni Mayor Binhan po noon, kaya napawa pa yung tubig na yan. Sabi ko nga kanina, 60 yung singil ng impart noon, pero nung naano na ni Mayor Binhan na yung Manila Water po na socialize, ang singil po sa amin ng Manila Water noon 12 pesos. Ang singil namin, ang ano naman namin 8. Yung sinasabi ng 18 ay ang Manila Water 12, kami noon 18. 2000 ngayon 32 na eh. Plus mapatong ang Manila Water, mapatong pa ang ano. Ang singil ninyo sa mga tao ay 8 pesos per cubic meter. Ganun ba? Yung 8 pesos na yun, kasama na yun, yung tutuloy niyo, pangalawa, yung operational expense ninyo, pangatlo, yung mga leakage. Yan pag-usapan natin. Mga pwedeng bawasan ang kita nila. Tama pa? Okay. Pag-usapan natin. Mga pwedeng sinipilang dito na sumagot sa iba. Salamat ha. Sige. Sandali. Simple lang yun eh. Si Nanay Linda sasagot daw. Ganito ho, alamin ko ho kung magkano ang sigil ng Manila Water sa ating mga water tender at kung magkano naman may pinapatong nila para sa kanilang maintenance of care. Okay? Tama. Kasi malaki. Bakit masyado? Halos doble. Sobrang doble. Dudublihin nila talaga yan. Okay? Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lady Ausente. Isa ho ako sa mga water tender. Hindi ko sinasabing hindi kami kumikita. Kumikita ho kami kahit papano. Ang problema, Mayor, ay ito. Pag nagkaroon ho ng problema ang aming linya,
kahit piso, hindi pumapayag ang Manila Water na bawasan ang aming bill. Wala ho. Ako po, nagkaroon ako ng losses na kalahating milyon. Wala ho akong hiningi sa mga member ko na kahit piso para ako matulungan magbayad sa Manila Water. Bakit rin abono? Eh siyempre, nakapangalan sa akin. Pinutulan ako ng Manila Water. Hindi ba kung ano yun sinisingin sa iyo ng Manila Water, pinapakita mo sa mga membro mo? Yes, sir. At tapos yun na hinahati-hati mo sa kanila. Hindi po papayag ang tao. Shoulder po ng mga water tender. Okay, ganito. Siguro para madali matapos ito. Kung ano ang singil ng Manila Water sa water tender, ipapakita sa inyo. Tama? Magpapatong sila sa operational expenses, doon sa maintenance, at konti kita. Paya kayo dyan. Yun! Ano maganda? Para maging transparent tayo. Hindi isip ko ng mga tao na sinabang pa kayo, mahihirap naman tayo pare-pareho. Kasi, gagay sa akin kalahating milyon, kahit piso, wala akong hiningi sa mga member ko. Kung may problema ang linya, kahit yung ano, hindi po ako nanghihingi sa kanila. Ako lang mismo ang nagpapagawa galing sa bulsa ko. At nang binuo ko yung ano namin, yung sa Mabuhay Grupo ako nakapaloob, wala po akong hiningi pera sa mga tao na sa gaya ng sinasabi niya na nag-contribution. Ang hiningi ko po sa mga tao ko, ayon sa pinag-usapan lang sa Manila Water, magbibigay ang tao sa amin ng 1,000, pero ang tubig nasa pintuan nila, makukuha nila. Sa ibig sabihin, Mayor, sagot ko na pati yung tubo papunta sa bahay nila. Mula doon sa mga ginawa kong mga submitter para sa kanila. Kaya ang lahat yan, operational expenses. Ang sinasabi naman niya, hindi naman lahat ng water tender ay pare-pareho ng ginagawa. Hindi po, sir. Ang mali sa kanya, sa ngayon, ako open, hindi ako namin personal. Pinabayaan mo yung tubig mo na nawala sa'yo. Ngayon, hinaano mo, pati kami dinadamay mo. Galit ba yan, galit? Walang personalan to, ah. Hindi to face to face. Body. Simple lang. Wala. Tapos ang naintindihan na naman ang bawat isa eh. At ito lang ang solution. Hindi mo kayo papayag na magamuling water tender. Tama. Papayag pa kayo? Hindi. Kaya nga, simple lang ito. Maging transparent tayo. Maging bukas tayo. Loko-loko. Lahat po ng binigay namin pera natunaw po. Kaya ang ginawa, kami, may membro ako dito, pag ako nang gumawa ng linya, kahit piso, hindi rin ako bumili. Payag po ako doon, ipapakita yung kita. Ang Manila Water po sana, dapat ang tanungin natin na ang taripa namin huwag tataas. Para mapirmanente namin yun, gusto namin ibigay sa tao. Kasi kung 32 ka, pag nagtaripa ka ng 26, patay ka na. Pag wala kang pangabuno, patay ka na po. Sa 6 pesos na sinasabi niyong kita, pag nagtaripa kami ng 26, 30 na sinisingil namin, patay na ang water tender. Tapos ang consumer, magbabayad pa, 8,000, 5,000, di pa nagbabayad. Kung wala kang pangabuno, patay ka na. Kaya yung sinasabi kumikita water tender, hindi ko sinasabi na hindi ako sinasabi hindi kumikita. Kumikita po pero nalulugi rin po, may buwan na lugi. Gaya nung masunog kami, ma'am, pasintabi lahat ng tubig namin dito binuksan. Kahit piso, ang pakinabang namin sa Manila Water, pakiusap na bayaran namin na buwan. Kami po nagbabayad, water tender. Wala kami kinukuha sa member. Lahat na nasunugan, ang lalaki ng bill, lumipat ng pwesto, ang hirap na po singilin. Magkano piin po, ma'am? Kulang-kulang kalahating milyon din para istig natin
Hindi ko po humingi sa kanila kahit piso, binayaran ko rin yan. At galit ako sa Manila Water. Sabi ko sa kanila, hindi kayo kasangga. Kasi nga, ang pinakatulong nila sa amin, 6 months mong babayaran ang $250,000. Naalala kayo ko lang ito, nasabi sa inyo, nasunugan tayo, halos milyon ang sinakripisyo ko rin para mabayaran yung utang natin. Yun o, hindi ko utang nyo. Sino dito? O, tumasang kamay. Sino may mga bilditong malalaki? 6,000, 8,000. Taas ang kamay. Bibigyan ko ng discount. Kaya, ang hirap po ng water tanker. Ang gawin na lang natin siguro, Mayor Ben, tama po yun, pagkaisa na natin talaga magkaroon tayong titulo para yung sinasabi na individual makuha natin. Diba po? Kasi ang laki ng sakripisyo ng water tanker talaga, tutula. Ako, itong linya ko po, Mayor Ben, kontraktor, nasira ang linya ko, nag-bill po ko ng 104,000. Itong buwan na to. Ang kontraktor, saksiyan, wala na po yung linya ko, tumutulong pa. Galing Tubig Kanal. 104,000, ang bill ko 17,000 lang. Hindi ko panghihingi po sa tao yan. Ako magsasakripisyo yan. Yun ang sakripisyo ng water tanker na sinasabi. Yung kita, huwag niyo isipin yung kita. Ang kita ng water tanker, matagal. Mayroon dito, 1 linggo ang bill. 3 linggo na hindi pa nagbabayad. Hindi ko sinasabing kita namin. Wala yung kita malaki yan. Bayad ako ha. Kaya yung sinasabi socialized price. Ang presyo namin sa inyo, sa ayon niya kay Mayor Ben, mas mataas sila kaysa sa pinipresyo namin ngayon sa inyo. Kaya yung dinadagdag ng Manila Water, yung dinadagdag namin. Ngayon, laban nung ako doon, papakita yung bill kung magkano, kaso hindi po pwedeng hatiin sa bawat tao. Iba-iba po ang konsumo ng sub-liter nila. Ngayon, kung papakita, wala akong problema, ate, mas magulo po yun. Ngayon, pagka tumaas, halimbawa, nagtaripa kami ng 38, papayag kayo 38 din yung 38, tapos papatong yung mas lalong malaki sisigilin namin sa inyo. Kaya yung kita namin siguro, bilang water tanker na barya. Kaya nasabi nung araw, nakakaluwag, pero ngayon, ang hirap po. Kaya ang Manila Water, pasensya na. Isa niya, nag-uusap tayo. Kaya hindi ako matino ng meeting na Manila Water dahil mag-aaway po talaga kami. Dahil sabi nga sa Manila Water, ako gusto ko na rin yung sinasabi individual. Wala naman nung tumututol sa water tanker na individual. Ang kailangan lang talaga ng Manila Water, land title. Hindi yung, kasi kinukumpara po sa Meralco. Ang Meralco po kasi ibabaw. Ang Manila Water ilalim. Magpupunta po sila ng milyon-milyon dyan. Dapat tubagal na 20 years, ma'am. Tama ba? Bago nila mabawi yung investment nila. Eh paano pagka nadating ng taon, binipilot tayo, yung ginawa nila, mawawala na sa isay. Kaya siguro, yung Manila Water, yung bakit na nandito, nagkatalakayan, nagkabubasan na sa Manilo. Ano ba talaga sa Manilo? At hindi masama ang loob eh. Ilang bisis pa nabutulan. Kaya yan lang po, Mayor. Maraming salamat po. Mayayaman po lang sa mga water tender natin, no? Yes. Kalahating milyon po mga bono. Baka pwede makahirap sa inyo. Magandang hapon po. Ako po kasi ay may residensya. Hindi ako nakasama sa groupings. Kasi ang groupings ko talagang nakuha ko dahil puro may utang yan sa Manila Water. Saksi itong mga Manila Water. Ang residential ko nandito, ito ang magpapatunay. Ang per cubic ko, 53 pesos. Residential. Ito ang bill ko. Pwedeng tingnan ninyo. Ang singil namin sa inyo, 40. Ang ibig sabihin, kung mayroon akong linya sa lugar namin, papasok ang aking bahay sa groupings. Kasi ang singil ng groupings ay 40. Ngayon, ang singil sa akin ay 53 per cubic. Kahit tingnan ninyo ang resibo, ito po ay residential. Kaya mas mura po tayo, 40. Ito, 53. Nandito, kung gusto ninyong makita. Residential. Iyan. Kaya, ang
groupings Residential yan. ay talagang socialized housing. Ayan, Socialized patingin nga housing. kuya. Kaya sa mga Manila Water, Business name, style. maraming salamat sa pagbigay kasi mayroon tayong financier. Mayroon tayong para sa losses. At nung nasunog, ang tubig ng mga water tender ang nagamit sa sunog. Pero hindi kami ang nagbayad sa Manila Water. At nung ito'y nasunog, ang daming hindi bayad. Kami rin ang nagbayad sa Manila Water. Yan ang sinasabi. Dito lang naman wala eh. Okay. Parang business ito eh. Iba ang residential, iba ang business. Ayan oh, ano to, business style. Business, ibang business at saka ibang residential. Sabi niya residential. Sabihin mo business. Oh, business yan eh. Business style. Ano yun? Water station. Area. Maraming salamat. Water station yan. Pag business. Kaya nga eh. O, sabihin mo. Ikaw na pre, ikaw nakakalambing. Ito na, sabihin mo. Sabihin mo. Commercial ito. Pakita mo na sa buka. Hindi ko alam yung mga ganyan eh. Sabihin mo, ayun o, business nakalagay. Ibig sabihin, Depende water kasi station. may divider. Sige, punta ka na doon. Ayan. Number of houses, number ng cubic, kaya iba-iba ang taripa. Kami nagkasundo, kahit yung isa mataas o yung iba ay mababa, nagkasundo kami pare-parehas ang singil namin para walang magsabi na bakit ito'y mataas, bakit ito ay mababa. Kaya Mayor, nagkasundo kami na pare-pareho ang singil. Maging mataas, maging mababa. Residential daw yun. Ha? Residential nga yun. Residential yun. Yun yung mga naroon sa mayayaman lugar. Residential yun sa kanila. Kung dito mga aso yung nagana dito, bawal yun ah. Aso pala eh. Pauso na wala natin dito, yung ating batas, bawal ang mga aso sa labas ng bahay. Lahat po ng mga aso, pwede mo ilabas ng bahay para ipasal lang. Yung dumi na, kailangan daputin mo. At kasi nangyayari sa atin, ilalabas yung aso, oo sa labas. Ayan, magsasalita si Kuya. Kailangan daputin natin. Yung atin dito eh. Kailangan pag-iwanin tayo, kailangan sa labas, pag-iwanin sa loob. Ngayon kasi yung tubig ko sa residential, tama. Yung tubig ko sa atin, hindi eh. Kaya nga ka dito, please ha. Yung ating dog ha. Yung buhay natin ng pagpapahuli na naman ng aso. Pasensya na rin kayo. Kung isang buwan, hindi mo matutupos sa aso, hindi na makikita ang aso mo. Una, yung rabies. Pangalawa, yung dumi. Teka muna, pwede ba pareho-pareho na lang ang taripa? Kasi kayo lahat na nilingin ang taripa. Sa amin Yan nagsasalita ng taga Manila Sa amin po, Water. ang singil kasi namin is depende sa konsumo. So hindi kami pwede maningil ng para-parehas. Kasi iba-iba rin po yung rate code reclassification o rate type ng tao. So dito kasi sa atin, average residential. Ang ibig sabihin nun or socialized pricing kung tawagin nyo, sa amin, pinakamababa po yun sa kumpara sa binabanggit ni Ma'am Linda kanina. Kasi yun po yung talagang residential. Ibig sabihin, kung average residential o socialized pricing, meron kayong divisor, yung konsumo divided by total number of household. Doon kinakompute yung taripa ninyo, doon sa residential. Kaya kung mapapansin nyo, mga bahay nga dito, nag-iikot-ikot kami, may mga tindahan. Kung mapapansin nyo sa labas, yan yung sa regular customers namin, pwede pong mas mataas yung rate code po niya. Pwede pumunta sa semi-business,
commercial, depende po kung saan po doon. Pero dito po pantay-pantay kayo. Kaya maintindihan ko rin po yung sa lobby ng ating mga water tenders po. Ibig ko sabihin pantay-pantay sila. Lahat sila residential. Walang commercial. Hindi natin. Ano yung sinasabi ka rin sa gawad na ang tarifa nagbabago-bago? Bakit depende sa konsumo? Ibig sabihin, pag bababa ang konsumo, mas bababa ang tarifa. Kasi dumami ang tao din kaya tumaas ang konsumo Bakit pa yung ibang presyo? Kung halimbawa ngayon, ang pamilya ko'y 3, nadagdagan ng isa. Nagkaanak ako, nagkaroon ng mga apo. Yung kapitbahay ko gano'n din. Yung sabihin, iba na babayaran, tataas na. Yun pong ganun po is depende sa konsumo. Kunwari, nadagdagan kayo ng tao sa bahay, madadagdagan din yung konsumo nyo. Tama? So, yung bracket, yung tariff bracket ni Manila Water, first 10, may second 10, kung mapapansin nyo, dun sa taripa, the more na mas mataas yung consumption, mas mataas yung taripa. Kaya pagkasabi na, magkano taripa nyo, ang residential, totoo po yun, para pareho lang naman yung computation. Pero, the more na mas mataas, kaya natin sinasabi namin, the more na mas mataas ang konsumo mo, kasi iba-iba tayo ng gamit po di ba po? The more na mas mataas ang konsumo mo, mas mataas din po yung taripa. Tumataas ang konsumo, tumataas ang sisingil mo. Dali lang, may anong pa Patapusin nyo din. Tapos mas maraming ang binibili, mas mura, may discount. Balita dito, balita ng Manila Water. Pag marami kang iniinom, mas marami kang babayaran. Pero pag may discount Oo nga naman. Sa isang bahay po kasi, ang average po kasi sa isang bahay, typical na residential is 30 cubic. 30 cubic. So, ilang 3 times 5, 150 grams po yun. So, equivalent dun sa total na tubig. Okay. So, nandito harap namin ni Mayor yung tariff table ni Manila Water kung tawagin namin, no, kung paano kino-compute yung tubig. Dito muna tayo, Mayor, sa kung sa inyo po isa regular na bill po ninyo. So, dito kung residential, ito kasi residential, semi-business, ito commercial, industrial. So, sa residential po, so sa first 10, ito po yung computation. So, 148. So, fixed po yan. Kunwari, ang konsumo mo ninyo, ito. Kunwari, Mayor, ang konsumo mo is sabihin natin nasa 20 cubic. So, first 10, dito ka pupunta sa next 10. Sa 20 cubic. Ngayon, yung 101, yung 111.27, ito po 13 times 10, so bali 130, i-add po yan ngayon. Tapos, yan po yung computation ng water charge mo. Meron pa po tayo, kaya mapapansin mo meron, 13, 25. Simple lang. Ibig sabihin, the more you consume, the higher. Hindi ko nakakita na ganitong negosyo. Kasi pag dumadami binibili mo, dapat may discount pa nga Tama! Tama po! Hindi ba? Tama po. Hindi pa rin na ganito. Mirar ko rin yun. Kailangan mo magtipid po na hindi ka abot ng 30 cubic. Parang may fan. Parang minaka na may ganun pag mataas. Ganito tayo mga tubig. Ganito ho pala. Kaya ho pala, sinasabi ko rin sa gawad na dapat ang tarifay pare-pareho. Hindi mangyayari. Kasi ang sabi ng Manila